Yo, magandang umaga sa inyo mga idol. Syempre, magandang umaga dyan sa inyong lahat. Sana ligtas kayo dyan yung mga nabagyuhan, no? Talagang grabe. Ang lala ng pasok ng bagyo. Sira ulong bagyo yun. Diba? Sana safety kayo dyan lahat, no? At syempre dito tayo ngayon kay Basti. Kalmado lang. Yo. Idol Basti, no? King of Flow. Lahat yata ng flow, alam na ito. No? Siya yung legit manggaya ng flow. No? Kaya niyang manggaya ng flow ng iba. Galing. Parang marami ring ibang rapper na kaya manggaya pero hindi siya ganun kaganda kagaya ng kay Sir Basti. No? So, umpisa na natin to. Kalmado lang. Basti. Naka-upload to sa channel ng Salbakuta, no? So, lalagay ko na lang yung link niyan sa description. Check nyo na lang na para mapanood nyo ng buo, di ba? Yo, dito tayo. Let's go. Hey, yo, Basti right here, man. God Mike International. Don Ruben Beats, man. Wow. Panggalo Records. Subukan kong di sumigaw, baka sakaling lumitaw at mapansin din ang standards ko kung paano bumitaw tugmang. Yo, parang susubukan niya dito parang normal, no? Normal na boses, normal na kanta kasi syempre nakilala siya sa 'di ba, sa sa hardcore na style na speed rap, no? Galing. Yun yung parang kakaiba, no? Na naka-alter ego ka ng yung masakit sa lalamunan pero speed rap ka pa rin. Para sa akin, halimaw na yung mga gumagawa nun, you know? So, tuloy natin to. Panggalo Records. Subukan kong di sumigaw, baka sakaling lumitaw at mapansin din ang standards ko kung paano bumitaw tugmang mahirap, iligaw sadyang halimaw. Hindi pwede ang basic sa kanya mga letrahan humigit. Marunong pa ba tumanaw itong mala-impactong lyricist sa sobrang galing niya kung mabilis na nakaka-hypnotize ano. Si ano to, no? Alam ko yung mga, narinig ko na yung kay Luns, no? Yung linya na yun. Mga mala-impactong lyrics, di ba? Kay Luns, so, para sa kanya to. Di ba? Tuloy natin. Sadyang halimaw, hindi pwede ang basic sa kanya mga letrahan humigit. Marunong pa ba tumanaw itong mala-impactong lyricist sa sobrang galing niya kung mabilis na nakaka-hypnotize. Ano ba ang saka para masubukan naman? Baka pagbata ko niyan, instant na hari na ako dyan. Yo, pinupunto pa rin yung no? Yung drugs. No? Kapag gumamit ako niyan, di ba? Instant hari na ako niyan. Di ba? Puta, ina. Galing na kanya rito. Yung bagsakan pero parang naka double time ba yung tawag dito? Parang mabilis konti. Tapos may bars metaphor, di ba? Tuloy natin. Ba ang saka para masubukan naman? Baka pagbata ko niyan, instant na hari na ako dyan. Merong asipipi kang handang gawin sa'yo lahat. Yung gusto kang makasama todo halik sa iyong buratong namatay siya sa rap din dahil pumalik sa peking hari. Pagbigyan mo naman ng break para tumigas din kanyang ari. Walang arit, mga letrahang halatadong pilit. Ganyan talaga kapag takot yung kalmado pero galit. Yung pinupunto niya pa rin din yung no? Yung parang pinipilit maging kalmado pero galit. Kasi para sa akin hindi pang-hit yung sinabi ko na na kalmado. Kalmado ka pero gigil. Walang kalmado na gigil, 'di ba? Kita sa mukha. Pag kalmado ka, kalma lang, 'di ba? Tuloy natin. Walang arit, mga letrahang halatadong pilit. Ganyan talaga kapag takot yung kalmado pero galit. Alam ko naman ni kay Ipet sa binuo mong eksena. Binangga mo ang tangking nakaparada sa krusada. Ganito namatay sa sa rap game. Dati kasi may rules kasi sa rap game dati na kapag pumasok ka sa rap game, no, kapag hindi ka na dumisbak, no, talo ka na. So parang dati yan merong isang rapper dati na nagpalit ng street name, no, dahil sa rap game. Kasi kahihiyan yan eh.
Pero ngayon, hindi na nila inaano yan, oh, bahala kayo dyan, di ba? Parang gano'n na yung inaano nila ngayon. Kasi hindi nila alam eh. Hindi nila alam yung rules sa rap game. Yan, yung sinasabi ko lang. Kapag bumana, yung easy lang, yung todo na relax, nakabakasyon lang. Di halatang galit, di pakitang tao lang. Ganito po ang itsura pag ikay kalmado lang. Yo, pinakita nila yung ano, no, yung itsura pag kalmado lang, di ba? Saan ba yun? Ayan. Ganyan yung itsura pag kalmado lang. Di ba? Tuloy natin. Halatang galit, di pakitang tao lang. Ganito po ang itsura pag ikay kalmado lang. Ganito kapag bumana, yung easy lang, yung todo na relax, nakabakasyon lang. Di halatang galit, di pakitang tao lang. Ganito po ang itsura pag ikay kalmado lang. Binagsagan na hari ang walang buhok na pare. Kung sa katotohanan ng buhay, di ka kabilang sa may-ari. Di nakapante, lumipad ka parang dambo elepante. Kung palakihan lang ng ulo, pre sa'yo sobrang higante. Grabe ka. Yo. Hindi ka kasama dun sa mga hari. Sinabi niya. Yan, no? Kung sa katotohanan ng buhay, di ka kabilang sa may-ari. Kasi hindi naman siya talaga hari. Di ba? Yun lang, nasabi ko. Ng buhay, di ka kabilang sa may-ari. Di nakapante, lumipad ka parang dambo elepante. Kung palakihan lang ng ulo, pre sa'yo sobrang higante. Grabe ka manlait, grabe matindi kang linalang. Di ba trabaho mo dapat ituro, di umanin lang. Pero ba't di mo alam, di maipagyabang na sinabi ni Kiko ang hari ay hindi siya lang. Yun. Tama yung sinabi naman yun sa ano. Pakinggan nyo kasi yung saranggola ni Pepe. Pakinggan nyo yun mga idol. Na yung collab ni Sir Kiko at ni Sir Andrew. Maganda yun, maganda. Ano yun eh, parang pagpupugay sa bawat isa. No? Sa kanilang dalawa. Diba? Tuloy na natin. Sabi ni Kiko ang hari ay hindi siya lang. Nakilala ka sa flip, yeah, ready to fight to. Kabisado bawat linya, hang tirada kay Zaito. Yung ano no, yung sa flip top nga lang siya nakilala. Totoo naman yan. Si Looney sa flip top lang talaga siya sumikat. Diba? Tapos, natalo siya kay Saito ng freestyle lang. No? Tapos, nag-choke din siya. Kahit na magaling siyang magkabisado ng mga, ano niya, mga lyrics niya. Nag-choke siya. No? Yun din yung kinatalo niya kay Shay. At syempre kay Aklas. Diba? Halos yata lahat ng nakalaban ni Aklas, nag-choke. Kasi alam mo yung feeling na pag si Aklas yung kalaban mo na nawawarshock dahil sa sa mga binibitawan niya na bars tsaka metaphor na sobrang lalim. Hindi nila para sa akin lang hindi nila maribat kasi hindi nila masyadong maintindihan, di ba? Yun yung advantage naman kay Aklas kaya siya naging champion ng isa buhay. Yan, tuloy natin. Di naging handa pero sa freestyle ka pinalo. Malamang kapag bunutan ng topic ikaw ay talo. Halo-halo nagawa mo, karma mo walang menu yan. Itulak pa harap, babalik yan parang duyan. Pag binunutan ng topic, malamang talo. Kasi sa Rap Olympics kasi, bunutan kasi ng topic, kumbaga hindi mo alam kung ano yung magiging topic eh. Pag sila yung bubunot ng topic, mag-freestyle ka ngayon, di ba? Yun yung talagang trademark ng Rap Olympics, no? Sa freestyle. No? Kumbaga, pabilisan mag-isip eh. Doon talagang malalaman kung talagang legit ka, no? Legit na mabilis mag-isip na rapper, diba? May mga rapper kasi na sobrang tagal magsulat, no? Na minsan inaabot yan ng 3 months kasama doon syempre yung pag-ano ng lyrics nila, pag-aayos, kung maganda ba to, baka may maisip pa silang mas maganda. Diba? Pag-iisip ng beat, ng tono, diba? Yan, tuloy natin. Handa pero sa freestyle ka pinalo. Malamang kapag bunutan ng topic ikaw ay talo. Halo-halo nagawa mo, karma mo walang menu yan. Itulak pa harap, babalik yan parang duyan. San ba nagkaiba sa'yo nung batang nag-tap na kung sa turo mong pinalamon bilang lang ang may tama? Ganito ka. Yun, diba? Yung kayo tungkol yun kay Skasta Kalino. Saan nagkaiba sa'yo? Saan ba nagkaiba sa'yo yung batang nag-tap na parang sinasabi dito ni Basti na wala silang pinagkaiba, no? At yung tinuro niya
dun sa taong yun, eh bilang lang ang tama, di ba? Kaya ano parang same feather flocks together, di ba? May mga yung kasabihan na yan, minsan tumatama yan sa mga tao na magkakaparehas ng ugali, na para sila rin naggagamitan. Sa'yo nung batang nag-tap na kung sa turo mong pinalamon bilang lang ang may tama. Ganito kapag bumalat, yung easy lang, yung todo na relax, nakabakasyon lang. Di halatang galit, di pakitang tao lang. Ganito po ang itsura pag ikay kalmado lang. Ganito kapag bumalat, yung easy lang, yung todo na relax, nakabakasyon lang. Di halatang galit, di pakitang tao lang. Ganito po ang itsura pag ikay kalmado lang. Dumayo naman tayo sa kaharian mo na akala mo kung umasta ka e pagmamay-ari mo. Ito para malaman mo kinakatayuan mong yugto sa flip top. Di hamak na isa ka lamang na produkto na export. Yun, di ba? Isa lang siyang produkto ng flip top. Marami talagang sumikat sa flip top na alam mo yun, yung parang hindi naman sila naririnig dati. Yung iba naririnig pero alam mo yun, parang hindi tinatangkilik yung ano nila, yung mga musika, di ba? Maraming maraming nakilala sa flip top, which is good sa ginawa ni Enigma, no, na ganun na pumupunta sila sa iba't ibang lugar para para gumawa ng events, no? At least yung mga yung mga rapper dun sa mga lugar na parang hindi na napupuntahan ng mga tao, eh meron palang mga magagaling na rapper din, di ba? Lalo na yung mga nasa probinsya, di ba? Kaya yung props doon kay Enigma, di ba? Tapos yung iba ngayon, di ko alam kung anong magiging epekto niyan kasi nagsiyabang kasi yung iba, no? Nagsiyabang yung iba na nasa flip top. Siyempre nadadama yung flip top dun sa mga flip top artist na medyo nagkukupal-kupal, di ba? Na kung wala naman yung hip hop, kung wala naman yung flip top, eh wala rin naman sila, di ba? Totoo yan, huwag kayong maging hipokrito sa sarili nyo, di ba? Tuloy natin. Ang linya mo galing sa quote na Churchill. Magaling ang iyong skill pero di marunong mag-chill. Until nalaman nila ang putangin ng pruweba na tama pala si Push na isa kang peking puweta. Idolo kita sa idolo pero pwedeng magbago kasi pumanig lang ako. Yun yung yata, yung sa mga quotes, no, na lumabas sa FB na yung mga bars ni Looney, di ba? Yung mga quotes niya. Taka na kuha dun sa mga quotes na sa English kay Churchill. Pati nag-aalog niya lang. Grabe nung na yun. Nung nakita ko, sabi ko, ito pala yun. Diba? Siyempre parang matidismaya ka ng konti kasi diba? Na hindi mo ina-expect na lalabas yung lalabas yung mga ganon, diba? Galing din naka-discover. Kilala ko yung naka-discover nun eh. Diba? Status King, yun Status King sa Facebook. Diba? Shoutout sa'yo, idol. Yan. Sa kang peking puweta. Idolo kita sa idolo pero pwedeng magbago kasi pumanig lang ako sa tama, hindi sa taong gago. Mga rakista dyan dati na nakihip-hop na atrap. Akala mo kung sinong man alam kung saan ba nag-uga. Tanga na parang nakakabuisit yung gano'n, no? Yung mga rakista na lumilipat sa rap industry. Para sa akin kasi nakakabuisit yun, yung mga gano'n. Diba? Kasi may sarili silang genre eh. Kung kung titingnan mo, bakit hindi sila doon ngayon ba na porque tinatangkilik yung rap industry na sobrang lakas na, maglilipatan lahat. Baka mamaya niya mag-rap na rin yung bandang Lapis. Di ba? Tapos ayaw nilang alamin yung root ng hip hop, no? Na parang wala na silang pakialam dun. Ang sarap pagkasampalin ng tsinelas. Sarap tsinelasin sa mukha eh. Wag bitawan nyo bulok parang buhok nyo pang metal. Magyabang na lang kapag sa kultura ikay legal. Pero wag umasa, mas malabo pa yan kay Bugoy. Kaya payo ko sa'yo, barado wag nang magtulog.
Yo, parang kilala ko yun ah. Yeah. Na ano pa rin dito, no, na nahukay pa rin ni Sir Basti yung ano, yung CR. Tuloy natin. Umasa mas malabo pa yan kay Bugoy. Kaya payo ko sa'yo, barado wag nang magtuloy. Ganito kapag bumana, yung easy lang, yung todo na relax, nakabakasyon lang. Di halatang galit, di pakitang tao lang. Ganito po ang itsura pag ikay kalmado lang. Ganito kapag bumana, yung easy lang, yung todo na relax, nakabakasyon lang. Di halatang galit, di pakitang tao lang. Ganito po ang itsura pag ikay kalmado lang. Sa pagkalabit ng gantilyo, sumabog ang unang putok. Kailangan ka bang malaman kung bakit nagkaganito? So, ano to ah? Alam ko may logong ganito si FM. Respect the two kings, no? Pakinggan natin. Alam ko kay FM yan to eh. Kay FM lyrics. Pero, galing ng pagkakagawa ni Sir Basti, malinaw. Tapos yung hardcore niya, hindi sobrang hardcore. Yung ano, nagtaas siya ng boses, pero hindi yung nakamax. Diba? Tuloy na natin. Pagkalabit ng gantilyo, sumabog ang unang putok. Kailangan ka bang malaman kung bakit nagkaganito ang bayan natin? Ilang daang taon na inalipin, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Atin sikapin na magkaisa, wag nang manira. Huwag sayangin ang biyaya na pambihira. Yun, huwag sayangin ang biyaya na pambihira. Putang ina, 'di ba? Isipin niyo yung pinagdaanan nung dalawa, 'di ba? Hindi kasi magets yun, no? Hindi magets ng iba kung bakit nanggagalaiti ngayon yung ano. Kasi wala na sa FM. Si AE na lang yung nandyan. Anong gagawin nila, di ba? Kaya sila nakikipaglaban. Kaya sila nagwawala, di ba? Kasi marami nang bumababoy, eh, di ba? Mga ibang utak palongges naman na bababaw mag-isip, di ba? Makapagsalita lang, okay na. Di ba? Yan, tuloy natin to. Dito yun eh. Sumabog ang unang putok. Kailangan ka bang malaman kung bakit nagkaganito ang bayan natin? Ilang daang taon na inalipin, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Atin sikapin na magkaisa, wag nang manira. Huwag sayangin ang biyaya na pambihira. Bakit nasira ang tiwala at pagkakaisa? Sa lawak ng mundo ng hip-hop, lahat ay kasya. Here we go, I will only do this for the love of Francis and cause the world unity for me is never again. I did it before. Kaya na naman to kay Sir A. Inalinya, no? Galing na ito ni Basti, puta. Kung siguro kung nakipagsabayan lang sa sa bagong generation nung 2016, 17, 2015. Puta, masasabi ko na parang malakas. Sobrang lakas na ito. Daming skill yung nagbago na naman siya ng boses. Grabe, kakaiba ka, Basti. Nag-iisang Basti ng Dungalo. Galing. Sayangin ang biyaya na pambihira. Bakit nasira ang tiwala at pagkakaisa? Sa lawak ng mundo ng hip-hop, lahat ay kasya. Here we go, I will only do this for the love of Francis and cause the world unity for me is never again. I did it before, my name got sold. Kahit bayaran mo kami, yung unity no more. Yun. Kahit bayaran mo kami, unity no more. Ang sinasabi nila na unity no more sa mga para saan sa ibang genre yun. Kasi talagang nakipaglaban sila, no? Lalo na si AE. Nakipagbalugbugan talaga yan sa mga pangtista, rakista at metal nung panahon niya. Diba? Na hindi na raw mahalaga para sa ibang new school ngayon, hindi na raw mahalaga. Ay putang ina nyo. Napamura tuloy ako, diba? So ayun, hanggang dyan lang muna tayo mga idol. Yan, kalmado lang, Basti, no? With special lyrics ng Dalawang Hari, no? Ginawa niya. Diba? So, Kucha TV, syempre ang inyong lingkod at syempre mag-ingat kayo dyan kung nasan man kayo. Lalo na ngayon sa Pilipinas, mag-ingat po kayong lahat. No? Yun lang ang masasabi ko. At ipagdasal niyo yung mga kapatid natin na talagang sinasalanta ng bagyo. No? Na hindi biro yung pinagdadaanan nila ngayon. Bumabaha ng putik, no? sa Bicol. Maraming
Maraming natabunan na bahay, no? Sana ipakita niyo yung ipakita niyo yung pagiging Pilipino niyo sa pamamagitan ng pagtulong, no? Saka pa kung ano man yung kaya niyong ibigay. No? Na huwag kayong masyadong laging umasa sa gobyerno, no? Diba? Hindi lahat pwedeng iasa sa gobyerno, nasa tao rin 'yan, di ba? Hindi magiging successful ang gobyerno kung ang mga tao matitigas ang ulo. Diba? Sapul pa rin 'yan, di ba? So, diyan lang muna tayo mga idol. Peace out, yo.